Hello guys. Anong oras na? Katatapos ko lang sa work. Pagod, sobrang busy. Dami naming guests. Kasi dito yung open sa guest sa bisita yung mga matatanda. Kaya kapag minsan gusto nila yung pagkain kasi meron silang copy ng menu for the whole week. So pag gusto nila yung pagkain, ni-invite nila yung family nila na mag-dine in dito. Ngayon, isa yung mga araw na busy. As in, pagpasok ng 4:30, non-stop kami hanggang alas 6. Kaya, 6:15. Ay, init. Ito niya, pawisan pa yung pagmumukha ko. Sobrang init. Buti na medyo presko rin sa labas. Nasa +8, +10 nata ang temperature. Kaya para akong na-refresh. Ay ko, tama na, uwi na. Pagkaligpit, layas na. Iniwanan ko na yung prep cook. Sabi ko, ikaw na magtapos ng ibang linisin. Pero halos linis na. Yung mismong linya na lang yung naiwanan na hindi pa nalinis. So, let's go. Tumawag pala si Jermaine. May dumaan daw sa bahay, nagdala ng cake. So, we'll see kung sino. Tsaka check natin. Guys, bahay na ako. Tapos siya, no? Mga inspirational videos. Maganda rin panoorin yung mga ganito, yung mga reels. Ito, idol ko to eh. Yan yung may gawa ng Stanley. Marble. Yeah. Sabi niya. Ano sabi niya? English eh. Hindi, sabi niya, gawin mo yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin na minsan natatakot ka raw na gawin. Kasi baka tingin ng iba hindi maganda or hindi siya kaaya-aya, kumbaga. Pero pag nagawa mo 'yun, tapos nakita mo para sa maganda, gawin mo, sabi niya. At least ginawa mo, diba? Kaya nito mga to. Ito ginawa ko to eh. 3D print, tas pininturahan niya. Ayan. Mga Japanese mask. Hanya mask. Ayan. Medyo matagal na pahinga yung 3D printer, ano? Oh, inano ko kanina bago ako nakaka-idlip eh. Testing. Gumawa ako ng mga bungo. Gumawa ako na, inano ko muna para yung sa parang... Predator? Mga Predator? Hindi, tinesting muna namin ni Jermaine para pag nag-print ka ng malaki, ano siya yung parang, ang pangalan, ready na. Naka-ready na siya. So, yun nga pala yung yung cake. Cake, nabigay niya na. Pero, chinek ko, hindi pala siya cake. Pie. Pie junkie. Ganda. Pa-early niya, pa-advance sa Thanksgiving. Ayan. Yan. Thank you, Sis Bianca and Mami Lil. Yan. Siyempre, thank you din kay Rocky at saka kay Ryu. Yan guys, kain tayo. Mando at saka may goreng. Sarap yung nabili namin sa Costco na mando. Yung beef mando sa Costco, masarap. Siya naman, cheese ramen at saka mando. Ano raw yun eh? Ano pangalan nun? Pag nag-abroad tsaka dito sa Canada, ano raw? Maganda na kayo kumain ng lagi ng noodles tsaka dilata. Hindi talaga eh. Hindi talaga. Choice nyo yan. Eto, ganito, tinamad ako magluto. Hindi, tsaka choice yun ng ano. Chapil namin kumain ng noodles. Jermaine. Tama, sa'yo. Mando, tsaka may goreng. Mas maraming may goreng. Yung dami. May tinapay pa yan. Oy, binit-bit na isang tinapay eh. Lupit. Binit-bit na yan. Hindi, kami yan, minsan pag-fill namin, ayan. Kumain na. Dapat usually pag mando, black noodles ang pinipare namin, jajam yun. Kaso wala eh. So kanya-kanya kami ng pili. Ako may goreng. Tapos Jermaine siya. Nakakatuwa yun. Hindi nila kinakain dati yun pag nagpapabagaya ko galing. Yung jajam yun. Sabi nga, ganang lasa. Tapos sila. Ano yung isa? Yung samjang nila, di ba?
Dalawa yun eh. Mas kinakain namin isa eh. Hindi, ramen din. Ramen. Yung mesa ko yung isa, di Oo, ba? ramen na may sabaw. Yung isa naman, jajam yun. Garan lasa pag unang tigim mo eh. Lasang lupa daw. Di, nung una, dilagdagan lang namin ng seasoning. Konting seasoning, konting mga timpla-timpla. Tumatagal, parang sumasarap na. Ano sana yun? Ang tagal, na-addict na eh. Kada siya, meron na siyang ganun eh. Naghahanap pa sila ng, wala pa masyadong Korean store sa atin. Tsaka yung kimchi, parang di pa masyadong ganun kasikat sa atin ang kimchi nung time na nasa Korea siya. 2006 kasi yun eh. 6 hanggang 9 siya ron. So nung tumagal, nahanap-hanap na namin. Yun. Sarap din eh. Minsan cheat din ng pag nagkakatamarang magluto. Ay, mga nasa abroad, choice nila yung kung gusto nila kumain ng noodles ng Yung iba, talagang naunawaan ko lalo yung mga OFW na talagang lahat ng pera pinapadala sa pamilya kasi daming bayarin, daming gastusin. Yan, naunawaan ko. Pero yung mga medyo nakakaluwag na natasabihin, ito lang kakainin. Hindi naman talaga totoo yun. Tsaka yung mga nasa vlog na ganun, for the views lang yun. Kasi, kumikita ka ng ganun, tapos lang, noodles tsaka dilata ka lang or hindi sila marunong magluto. Siguro. Maraming pwede. Pwede naman magluto or sobrang pagtitipid. Pero masama rin yung laging ganito eh. Oo, masama din talaga. Kaya paminsan-minsan okay lang. Masama pwede na yan. Kasi ako kahit nang wala pa sila, talagang padala ko rin naman halos lahat. Hindi naman dumating sa punto na noodles lang. O siguro dahil nga mahilig ako magluto. Kaya kahit sa simpleng ingredients, nagagawan ko ng paraan. Yun o, importante lang. Diskarte na lang. Yun. Chika-chika muna tayo. At tapos na namin kumain kumain din kami ng dessert. Ano pala yun? Banopi Pie. Banopi Pie? Banopi Pie. Ano Masarap. yun? French? Hindi. Ano siya? Banana. Parang banana tofu. Yung original niya. Hindi ko alam yun eh. Basta ako kumakain lang, hindi ko alam. Tigakain lang ako eh. Sarap. Tapos gusto ko kasi lalo pa maraming cream. Yan. Thank you Sis Bianca and Mami Lil and family. Salamat sa inyo. Hindi ko naharap at nasa taas kasi siya. Patulog ako eh. Pagod sa trabaho eh. Hindi masinabi din ni Jermaine, tumawag sa akin ka ngayon na kaya sa trabaho ko. And kung natong saan nandito ako sayang na hindi man lang namin napapasok. Nasabi niya okay lang daw kasi talagang may dinaanan lang din sila so drinapap nila rito. Maraming salamat at nakaalala sila. Daming madalas na ganyan may nagpapadala ng pagkain. Yan sila sis Arlene. Yan sila Ben, nagpapadala ng bulaklak. May mga unexpected na dumarating. Sobrang pasalamat. Nakita ko yung post ni Ben. Kasama si Kathleen Bernardo. Nakabakasyon eh. Hindi, pabalik na yata. Kasakay niya sa airplano. Katsikahan niya. Mabait din niya si Ben. Yan. Sobrang kami, pasalamat na sa mga nakakaalala. Tsaka yung mga naging kaibigan namin through YouTube. Through YouTube. Ang dami namin naging kaibigan through YouTube. Mostly mga kaibigan na natin dito. Ano ba sila? Yan sila Moira family, sila Ate Wendy, sila Ate Carol, sila Olive. Lahat yan, na-meet lang kami sa din sa YouTube. Sa YouTube lang din. Tapos yung mga yung mga common friends nila, yung nakakilala rin namin. Yeah. Kaya sobrang blessed kami. Yan sila Sis Bianca, di ba sila Happy Heart, si Arlene. Ang layo pa ng iba, mga tiga BC, Vancouver. Mga nagme-message din. Parang pareho BC tsaka Vancouver. Tsaka yung tigaan pala, tiga Ontario, ganyan. Yan sila, di ba sila Shira. Sila Shira, from Ontario sila. Si Heart din, di ba? So yun, napaka namin, blessed namin yun. Hindi man kami, kumbaga nung nag-start pala yung YouTube namin, kahit hindi siya kumikita, di ba? Wala. Yung yung pinaka reward namin, yung ma-meet kami ng mga taong totoo. Yan.
Tsaka actually, yung side hustle ko, halos kami ng mga nanonood sa YouTube lang. Sa YouTube. Nag-try, ay, parang okay to order nga ako. Nare-recommend nila sa sa mga sa dire-diretso na. kaibigan nila, ganyan. Yun nga lang, syempre, pahinga nga siya. Ngayon nga lang, May mga nagme-message pa eh. Nagme-message. Hindi, yung ibig sabihin, sabi ko, pahinga muna nga kasi nga, sakat ng, ngayon lang, mag-start pa lang kami magkwentuhan eh. Sabi niya, sakat ng ulo ko. Kumikirot na yung ganito niya. Tumitindi sabi ko kung kailan yung nalalapit yung operasyon doon siya lalong Kaya nga yung chef ko sa trabaho, are you okay? Are you okay? Laging ganun, kahit kang yun okay ka lang. Nakakatuwa rin magaling makatrabaho ko. Atay ako na dyan. Magbubuhat, makikita ka, tulungan ka. Yun maganda rin kasi naintindihan nila yung sitwasyon mo. Pero sabi nga ng chef ko, hindi nga halata na Sabi niya, hindi ko alam paano mo nagagawa yan na nakakapagtrabaho, nakakapunction para ako ng same. Tapos sabi niya, nararamdaman mo, parang wala kang nararamdaman sakit eh. Sabi ko, para lang wala, pero ako may days ka ako na pagising mo sa umaga, parang ayoko pumasok. Sobrang sakit. Kaya lang ayoko baby na sarili ko. Walang mangyayari sa aking buhay pagka nag-ano lang ako. Kaya lang may days gaya ngayon, ito nararamdaman ko talaga makit. Napapagod ka na rin sigurado sa trabaho mo. Sa mga pressure din sa trabaho minsan, di ba? Pressure, pero hindi naman sa akin naman. Parang sa pagluluto naman kasi, parang wala sanay na ako ng gano'n, time pressure. Sa mga sakit yung ganito niya. Yung parang sa mga ugat-ugat. Mabibigat din kasi yung mga dahil nagluto rin ako doon sa kanila. Pati yung pat lalaki ng pat yung bubuhatin. Lalo na magluluto ng mga soup ngayon, yung mga may init na pan. Ayun pa, mas mainit, hugas. Init, hugas. So yung pasma talaga. Tapos sa trabaho naman, ayan, kamay ko sobrang dry lagi kasi lagi ka naghuhugas. Hugas ka ng hugas ng kamay. Totoo lang talaga, yung sakripisyo mo dito, iba rin Iba rin talaga. Kaya lang, yung reward din, iba rin. Kumpara sa atin, di ba? May mga taong talaga, nagiging talaga parang pag nakikita mo yung nahihirapan yung nagtatrabaho sa atin. Parang sabi ko, putya, tapos yung kikitain, ganun lang. Hindi ako nga, may share ko lang, nung bagong dating talaga ako dito, talagang nasyak ako sa trabaho Pero yun ako nun, morning. Solo ko breakfast hanggang lunch. Dumarating yung kapalitan ko ng lunch alas 11. 11 ako dumarating. Na yun? Kasagsagan na ng, hindi, doon tayo na kami-kami pa lang kasagsagan ng kasagsagan ng kabisihan. Dahil nga kabisihan ng oil company nun. So dami naming guest. Pasok umaga, lulutuin mo lahat ng pang breakfast, ikaw pa rin ang maghuhugas. Yung unang linggo ko nang maiyak-iyak ka kasi ang dami mong gagawin na prep, luto ka ng breakfast, magre-ready ka ng soup, mag-refill ka ng para sa lunch. Sabi ko ako pa rin maghuhugas, yung tray ng bacon na mamantika, kaskasin mo. Sabi ko samantalang sa Pilipinas, syempre may dishwasher, di ba? Dishwasher. Although dito, may mga dito sa mga restaurant, merong mga dishwasher, pero yung gaya namin na restaurant na small town, yun na yun. Kasi mag-isa ka, isang server, isang cook. Pagdating ng tanghali, alas 11 darating yung kapalitan mo, kasagsagan na ng lunch mo, tapos may darating pang delivery, minsan maaga. Sabi ko, paano ba ito? Ba't ba naisipan kang pumunta sa lungkot-lungkot pa ng lugar? Kasi nga malayo sa lahat. Kaya nga nang tumawag siya sa akin, sabi ko sa'yo dapat hindi ka na nag-abroad di ba? Unang naiiyak siya namimiss niya kami, tapos yung trabaho pa, tapos yung lugar pa, malungkot. Lugar, sobrang lungkot. As in, lalakad ka, wala akong sasakyan. So, nung tumating ako September, papasok na yung fall at saka mag-summer, mag-winter. Lalakad ka ng winter, ang kapal ng suot mo. Tapos sakso, ganyang, talagang taas. Lubog yung paa mo, lalakad ka mga 10 minutes. Hanggang saan mo yan? Sa lubahay ka talaga. Alam mo yung darating ka ng trabaho, ang kapal na ng pilik mata mo. Pag naglalakad sila, hirap kaya. Kapal ng winter jacket mo, tsaka winter pants. Penguin. May time pa wala akong kasabay na papasok kasi puti yung kasama ko sa umaga minsan. So nagda-drive siya. Pag yung Pilipino kasabay ko na pick up ako. May kasabay akong pumasok yung server namin. Pero uwang-uwala ako sa una nung kasi parang luto mo na tapos hugas mo lahat.
kaldero, yung mga pan. Eh, hindi biro yung pag kumakain nun kasi talagang malalaking tao. Ang dami, pag kumain, sabay-sabay. Yung mga oil drink. Tapos ang breakfast pa namin nun, a la carte. So, kada order nila, luto, non-stop. Pero later on, nasanay. Ayun, nandito na kami ngayon. Hindi, worth it naman. Oh, worth it. Pero kumbaga nabanggit ko lang na yung pinagdaanan ko talaga ng biro na ano. Tsaka lagi naming i-suggest kung ano yung gusto nyong gawin nyo. Oo naman. Kung ano yung... Huwag kayong mag-hold back hanggat Kung ano maaari. yung pangarap nyo. Pilitin yung maabot kasi kung ano mo, sabi nga 75 years kapag swerte ka na, 75 na summer, 75 na fall, 75 na winter. Maga maiksi lang talaga Pag binilang mo, ilan lang yun. Spring, 75 years. Yun lang yung allotted na average time ng lifespan ng tao. Eh kung may inis ka rito sa isang tao na to, magtatanim ka ng galit. Parang hindi worth it na eh. Parang mag-aaksaya ka lang ng oras dyan, ganyan. Tapos eto, yung trabaho mo, hindi mo naman gusto. Tapos nag-stay ka pa. Maghanap ka, di ba? Mga ganun. Yung mga nasa Pilipinas gawin mo kung sa ka pumunta ng magiging Canada, masaya. Tsaka huwag kayong mag-ano na baka kasi ganito, baka kasi ganyan. Pilitin nyo na maabot. Huwag kayong magpapadikta doon sa ibang tao na or sa mga napapanood nyo na ano yan, ganito, mahirap dyan, mahirap, kakain ka ng ganito, ganyan. Kung yun man na maging kapalit ng pag-unlad mo sa bandang huli, gawin mo pa rin, di ba? Kung kakain ka ng noodles, kakain ka ng delataw, why not? Kung pag after a year or two, nabibili mo na yung gusto mong bilhin or nakakain mo na yung gusto mong kumakain ka kasi nagtitipid ka, nag-iipon ka. Why not? Kung saan ka nga sa tingin mo magiging mabuti, di ba? Basta sa along the way, make sure nyo lang na wala kayong masasagasaang tao. Yun ang importante. Yun nga lang sa trabaho yung i-share ko na lang din yung kasama ko na bata. Matigas ang ulo nung una. Lalo na kasi siya hindi niya gusto yung trabaho pero napipilitan siya kasi nakapag-asawa siya, di ba? Umaga rin. Sabi ko, kung ayaw mo yung trabaho mo, huwag ka na mag-stay dito. So, hindi siya sumasagot, nakatingin lang, sama tingin sa akin, hindi na nagsasalita yun Tapos nung kalawanan, tinuturuan ko siya, sabi ko, etong mga bawat tinuturo ko sa iyo tungkol dito sa trabaho natin. Pagdating ng araw, pag wala na ako dito, ikaw na yung mag-handle nito. Ikaw na yung kaya naman mawalan tayo ng trabaho, mag-apply ka rito, mag-apply ka dito. Madali ka makahanap. Oo, meron kang basis o knowledge do sa trabaho kung gusto mong pasukan. Gusto mo ba to? Okay lang, pwede na. Kasi nga, maganda rin na yung sahod. Alagaan mo. Tapos dumating nga yung pandemic. Ayun na. Natanggal kami lahat. Ay di sabi ko sa kanya, di ka ako eto ilagay mo, di ba sabi sa'yo kung ilan yung pressure ng hangin, ganito, ganyan. Sabi niya, nakalimutan ko, hindi ako nakinig yun lang. So ano pangalan nito? Yung nag-deliver, nag-skip siya for 1 year. Ako naman nagtrabaho doon sa Saka mas nauna siyang na-layoff before pa lang mag-pandemic. Dalawang beses before pa lang mag-pandemic. Na-layoff na siya kasi nga medyo matigas ang ulo, ganyan. Nag-slow down na kami. So, nagganap na ng mga mali-layoff. Sinabi ko naman sa'yo, ganyan Tapos ngayon, nung nakabalik na siya, sabi niya, sabi niya, lahat ng, na-realize niya yung importance ng mga sinasabi ko sa kanya, tsaka ngayon, masipag na siya, tsaka alam niya na kung ano yung gagawin niya. Kasi sa buhay talaga learning process yan lagi kang kailangan niya araw pag nag-fail ka na 10 beses, kailangan 15 beses o 11 beses ka tumayo Mas marami ka dapat beses tatayo. So yun, natuto siya. Kumbaga, ngayon, maganda na rin yung sahod niya talaga. Tsaka, confident na siya kahit makalipat siya sa iba. Kahit na sinasabi ko sa kanya, kita mo. Kaya lahat nga na ginagawa mo, as long as as nasa ayos ka, wala kas nasa gasa ang ibang tao, wala kang inapakan. Tsaka may nakakakita sa'yo lagi
Ano nga, di ba? Tamad-tamad kang ganyan. Pagdating ng araw, may makakapansin na tamad-tamad to. O kaya may darating na bago na mas magaling sa'yo, papalitan ka. Oo. So, gawin mo na. Gawin mo na yung trabaho mo na maayos. Maganda kasi kailangan yung mindset. Tamang mindset. Oo, kailangan yung mindset mo talaga kung magtatrabaho talaga. Kaya ganun. Kaya yun, sa trabaho, syempre, pag nakita maayos ka, di tatagal ka rin sa trabaho. What goes around nga comes around, di ba? Yun ang gumawa ka ng maganda sa buhay, may darating sa'yo na maganda. Guys, sa amin, may mga unexpected kami mga nare-receive na blessing na hindi namin na-expect. Kasi hanggat maaari naman talaga yung kumbaga yung trato din namin sa iba, hanggat maaari talaga pinakikisamahan din namin lahat. Ayaw rin namin ng makakasagasa kami ng ibang tao. Kaya minsan, pag may mga desisyon kami, talaga pinag-desisyon na pinag-isipan namin, kami yun. Wala kaming sising ibang tao or ano man. Tsaka laging good vibes lang. Good vibes. Para marami lang tayong attract na hindi na araw maganda, positive. Hindi na payamanan ng laban ngayon. Pasayahan na. Kasi mayabang ka nga, hindi ka na masaya. Merong kulang. Mayabang ka nga? Mayaman. Ito naman Mayaman ka nga. Nalito ko doon. Iba pa rin yung mayabang di ba? Meron talaga likas na mayabang Sabi nga sa akin nung kasama ko. Kung makakabili ka pa niya. Sabi niya kung may mga bibili pa nga sa palengke o sa grocery ng yabang, bibili pa ako. Puhunan niya raw yun sige. Kanya tayo ng puhunan. Kami puhunan namin, maging mabuti kami sa ibang tao. Para maging masaya. Tsaka maging masaya. Ayan. Para may bumalik sa amin ng mga blessing at tsaka mga positive din. Vibes. Kasi kung lagi kang mayabang, meron pa rin darating na mas mayabang sa iyo. Sande, meron kang makakatapat at makakatapat. Lahat tayo may katapat Magaling kang mag-basketball, meron pa rin mas magaling na mag-basketball. Huwag mo isipin na laging ikaw yung magaling. Kasi pantay-pantay tayo, kanya-kanya lang ng diskarte. Mas maganda pa nga yung isipin mo na nasa baba ka. Nasa baba ka kasi bawat achievement mo, nakikita mo. Nakikita mo yung progress. Pero pag yung sinabi mo magaling na ako, alam ko na yan. Tapos dumating ka dun. Tapos alam mo na yun. Parang wala. Ano ko dito? Achievement ko? Wala. Pero pag nakikita mo yung mga achievement mo unti-unti natutupad. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Makita mo yung nakapag-save ka pala ng ganito kalaki na hindi mo na-expect na. Diba? Ayun ako. Yun lang. Naichika lang naman namin. Mga aming naisip. Yan, kaya nga nakakagulat na may nagdaan ng cake. Ng cake. Hindi expected. Siyempre. Sobrang thank you. Yung mga ganong bagay talaga nagpapasalamat. Tsaka yung mga simpleng bagay na ganun. Parang sino ba kami para bigyan mo kami ng ganun, di ba? Sino ba tayo sa mundong ito? Parang alikabuka lang dito tapos merong may nakaalala sa'yo may naka-recognize sa'yo na magbigay ng gano'n. Parang nakakataba ng puso. Yun nga lang sa grocery ng one time, naka-park lang tayo, nagkatapat kami ng sasakyan. Tapos kumakaway ka, ala ko may bukas yung ilaw, bumaba siya. Tapos wala kayo yung ganyan. Nakachika-chika na namin. Actually, ang dami namin namimit sa mga dito, yung grocery. Kaya lang minsan kasi iba ayaw magpa-vlog. Ayaw nilang Hindi naman kasi kami yung vlog all the time na naka-vlog. So, every time magba-vlog kami, pag may naisama kami doon sa vlog, tinatanong muna namin, okay lang po bang sama kayo sa vlog? Mahirap din kasi. Ayaw namin nung, uy, vlog kita. Hindi, parang yung privacy ng tao, di ba? Yung minsan, pinapakaramdaman muna namin, okay kaya? Pwede po ba kayo maisama? Sige. Pag sinabing sige, yan, vlog. Pag hindi, okay lang din. Happy lang kami at thankful dun sa mga yun, mga nagsasay ng hi. Saka lalo na yung mga tapos meron pa yung nag-pick up ng order. Napatitig sa akin ng ganon. Ang ganda mo pala ate. Nakaka-starstruck. Ay, sabi ko pare-pareho lang tayo. Sabi ko, ano ba naman yung katama? Ito, kapipick up lang Sabog-sabog pa yung mukha ko, puro mantika. Pareho lang naman tayo dito. Huwag nyo kami ituring na
Naiba. Naiba. Ang naiba lang sa amin kasi nagbablog kami. Pero hindi naman kami sikat na Hindi naman kami sikat na billion Kaya yun na na-meet, minsan may magme-message, ay nakita ko po kayo sa ganun. Okay lang mag-hi kasi ano naman kami, hindi naman kami suplada. Wala namang problema eh. Pero thankful kami sa lahat ng mga sumusuporta. Nanonood ko yung nanay ko sa inyo eh. Ganun, napapanood ko na rin kayo. Nakakatawa yung mga ganun eh. Tsaka actually, itong vlog na to ilang beses na kami, noon before pa kami may time na parang magbablog pa ba tayo? Kasi minsan, hindi namin mabigyan ng panahon eh. Oo, sobra. Kagaya nga ngayon, di ba? Parang last minute na lang talaga na ano ba? Chika. Kasi gusto namin may update kayo lagi. Kaya may time na, alam mo, gusto mo makakapag-vlog pa ba tayo, makakapag-commit pa ba tayo ng vlog para kasi alam namin, nanonood din lagi sila mami. Siyempre, kailangan may papanood din sila. Yan. Hi kila mami. At ang Angels at ang aking mga kapatid niya. Hello. Lalo na si ate mo. Si Patrick. Lagi nanonood. 4 pang account. Para panooran. Kasi may mga time na gusto namin sumukok. Pero minsan may biglang magme-message. Ay, maraming salamat. Sabi niya yung ginawa. Parang yung every time inaabangan ko yung vlog nyo, napapasaya nyo ako. Meron pa yung may mga nagkaroon ng sakit. Yung may depression, merong nagka-cancer. So parang sinasabi na happy pill daw nila kami. Parang iba yung nakakagaan ng nakakatuwa, nakakatulong in our own simple little ways na nakakatulong kami. Nakakatulong pala. Hindi namin na-expect na gano'n. Nakakapagbigay pala kami ng saya sa iba. Hindi yabang, hindi joke lang or hindi kasinungalingan, gano'n. Parang kung ano yung buhay lang ba, kung ano yung nasa puso mo, nasabihin mo sa kanila, parang nagkikwentuhan lang kayo, ganyan, or yung pala Ang dami kahit noon, ngayon, lalo yung hindi ko na-mention name niya, yung ilang beses na nagka-cancer. Nagkikimo na siya nung time na yun, nanonood siya. Sabi ko, parang kahit paano pala nakakatulong kami, kahit sa simpleng vlog lang na ganito. Na nakakapagpasaya kami, lalo sa mga depressed, sa mga may sakit. Yun lang, kahit na yung walang walang presyo o halaga yung kapalit. Kaya ngayon sabi mga nagre-reply. Meron pa kasi nagpasalamat eh. Natutuwa daw siya ilang beses siya na shoutout kasi madami daw siya pinapanood. Pero kasi kami pag binabasa namin yung mga eto, di pa natin nasasabi yung pangalan nito or na-shoutout. Huwag na natin sila antayin na magsabi na shoutout. Kasi napaka-importante nyo sa amin na nagpapasalamat kami lalo na doon sa mga prayers ninyo. Meron nga nag-message sa amin personal message siya na sinasabi niya na yung group daw nila sa Bible group niya inano raw na mag-pray kami para sa amin. Surgery mo. Kaya hindi ko lang alam kung okay lang sa kanya bagitin yung pangalan ba kasi oo nga pero minsan kasi hirap mag-mention ng name lalo pagka wala silang na permiso na magsabi. Kasi yung iba nagsasabi, huwag nyo na i-mention sa vlog. Lalo yung mga personal message. Pero pangalan niya, yung palayo niya, Jeng. Ayan. Thank you. Maraming salamat. Sa Bible, Miss Jeng. Sa inyong Bible study group. Maraming salamat sa prayers niya. Lalo na ngayon, palapit na ng palapit. Sa totoo lang, ako, nagtatrabaho, naisip ko yung pwedeng mangyari sa operasyon niya. Natatakot ako pero syempre, ayoko rin naman makita niya na nag-iisip ako, minsan napapaniginipan ko pa sobrang pag-iisip din Safe syempre, yung halaga hindi mo naman maalis yun. Pinanood ko pa nga nung nakaraan paano yung operation Siyempre, nakakabahala. Hindi ako nababahala. Wala tayong kakainin, wala tayong walang magluluto sa atin, wala akong pakialam dun Sabi ko nga basta makaligtas lang, makarecover lang na maayos siya sa operasyon, masaya na ako
Mamaya ka pa rin. Hindi. Yan talaga laban lang tayo. Oo, Ilang beses na pa tayong lumaban, di ba? Laban lang ng laban. Pero ganun ang habang nabubuhay tayo Laban lang. Mahalaga kompleto, yung buo yung pamilya. Hmm. No, kung wala man kayong buong pamilya, kasi marami naman talaga dyan, yung watak-watak ang pamilya. Huwag kayo susuko. Oo, hindi yun yung batayan para sumuko sa buhay. Basta tuloy-tuloy nyo na yung mga challenges sa buhay natin. Tuloy nyo lang at saka isipin nyo, lahat ng ginagawa nyo, magbubunga din yan. Lalo na kung magandang ginagawa nyo. Ngayon, yun ang maganda ron. Yung bigla ka na lang magugulat na... Lagi nyo isipin, andyan lang yan. May lahat ng ginagawa nyo may kapalit. Mabuti gawin mo, may kapalit na mabuti. Kung masama gawin mo, may kapalit na masama rin. Tsaka yun nga, yung sabi nga yung teacher ko sa religion nung high school ako, sabi niya, ang Diyos wag niyong gawing basurahan. Sabi ko, paano kaya yun? Kasi high school pa lang ako noon paano niyo nasabing basurahan? Tapos sabi niya, kasi ang Diyos, matakbo ka lang dyan pag may kailangan ka. Pag may nangyari sa'yo masama, sinisisi mo pa. Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Dapat, matuto ka magpasalamat. Magpasalamat ka. Itaas mo siya. Hindi yung tatawag ka lang sa kanya kasi kailangan mo ng tulong. Tawag ka kasi pasalamat ka na nagising ka the next day. Pasalamat ka na may kinakain ka. Pasalamat ka na lahat. Malusog ka. Hindi yung puro hiling lang. Kailangan meron ka rin pasasalamat. Ako nga sinasabi ko nga pag wala na akong gusto pang hilingin Wala na. Kung ano man yung mangyayari sa buhay namin, sa buhay natin, nakatakda siguro yun. Talagang ganun, di ba? Pero wag natin siya sisihin kung ano man yun. Yun yung nakakaano dun yung sisihin mo, bakit ganito yung buhay ko? Ganun, bakit ganito? Hindi talaga. Dahil sa kanya, ganyan. Binibigyan mo ko ng ganito. Hindi Tayo gumagawa ng sarili natin buhay Ito naman dumating, pagpasalamat mo pa rin. Kasi simula pa lang na nabuhay ka, pagpapasalamat mo champion ka na nga daw sa dami nung nung similya. Sa dami ng similya, ikaw ang nabuhay, ikaw si Masi. So doon pa lang, pagpapasalamat na yun. Napunta tayo sa similya. Ay no guys, yun lang naman na-share namin. Ang aming mga nasa sa isip, konting inspirational na mga salita. Yan. Kasi sa nalalapit na, 1 week na lang. 1 week na lang. Tapos pasok pa ako straight hanggang Thanksgiving. Tingnan natin ang sitwasyon. Kaya, ayan na. Parang parang yung drama serie pagdating sa operation, recovery, mga ganun yung mga hindi ako nag-aalala actually. Hindi ako nakakaramdam ng yung takot na operahan ako. Bibiyak ka agad. Nilalaw niya ako para daw sa buko yung pambili niya sa akin. Kaya pinanood ko talaga dito laki. Ilang inch? 3? 3. Sabi niya, huwag mo kasi panoorin. Ba't pinapanood mo? Lalo kang alam pag... Hindi naman ako natatakot nga. Wala ako naramdaman ka ba? Mas kinakabahan pa ako sa injection ata Wala nga raw injection, sabi nung nurse general anesthesia pala. Saan yan? Sa Tiga-US yun, di ba? Wala raw kasi ang ini-injection sa spinal cord from waist below daw yun. Pero natawa naman ako bigla. Hindi siya nakangamba Sabi naman ng isa, ini-sprayan naman daw kung sakali. Tapos nakatak sa injection. Sakit ata kasi dito nga lang nasaktan ako Mas gusto ko pa nga kinukuha ng dugo sa daliri kaysa dito. Ewan ko ba. So yun lang naman guys. Kami magpapaalam na rin at ako yung magre-ready pa na pambaon nila bukas. Yung shoutout namin sa susunod na lang para marami. Sa susunod na... Para pahirapan niyo yung namin yung reading skills. Sa susunod na vlog. Kasi itong vlog na to ngayon random lang, biglaan lang na vlog nga tayo. Kasi nga may dumating na cake. Sobrang blessed naman. Nakakatawa. Pero sana may mapulot kayo na konting aral. Hindi lang basta joke time. Basta may masabi lang at mayroon din kami kahit sa simpleng way na ganun, may maitulong kami sa inyo.
Yan lang guys. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.